Direct co-perpetrator of crime against humanity of murder. Yun ang eksaktong ikinaso sa kanya. At binasahan siya ng demanda na kung tawagin natin sa termino natin, arraignment sa ating local jurisdiction. Anong itatanong mo tungkol sa pagkakabasa ng kanyang charge? Ano po ba yung extent ng charge nung siya ibasahan? Ano po ba yung pagkakasala daw? Yung arraignment kasi babasahan ka ng formal. RDR, binabasahan kita ngayon. Ito ang mga charges sa iyo ng mga mamamayang Pilipinas. Yan, arraignment. Arraignment. Binasahan siya. Nakakapagtaka, nung hindi pa napunta nga sa dihig ang Pangulo, ang kanyang mga detractor sa ating bansa, palagi nilang sinasabi halos araw-araw, ang napatay sa kanyang war against drugs, 30,000 individuals. Alam mo kung ano binasa sa kanya ron? Ano? 43 tao daw ang napatay. Yung 19 ay pinatay ng mga DDS nung siya'y mayor pa. Yung iba ay panahon ng kanyang pagiging Pangulo. Yun ay pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang September 2019 or a span of 8 years. 8 years. Sa mga tuwid, kung 43 ang alleged na biktima ng droga in a span of 5 years, 8 years, ibig sabihin 5 namatay sa loob ng isang taon. Pero ang crime na siya'y binasahan is crime against humanity of murder. Nakalimutan nila, ang Mama Sapano, 44 ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Yung Maguindanao Massacre, natatandaan mo ba kung ilan ang namatay sa loob ng isang araw? Ilan po? Nahigit 50, 53 yata, 52. Wala man lang isa na nakaisip na dapat merong nagsuplong sa ICC. Isang araw, 52. Isang araw, 44. Si Pangulong Duterte allegedly ay nakapatay sa kanyang kampanya laban sa droga 43 in a span of 8 years. Yun ang binasa sa kanya. So ngayon, ano ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa dating Pangulo? Hindi naman natin sila masisi sapagkat sa bilis ng pangyayari, mahal nila ang Pangulong Duterte sapagkat alam nila ang tanging kasalanan lang, kung matuturing nating kasalanan, ay yung kanyang naisip na paraan para iligtas ang kanyang bansa doon sa panganib na dulot ng droga na malala na nakita niya sa kanyang panahon. Sa kanya marami pagsasalita, sinabi niya, kailangan kong iligtas ang mga pamilya, ang mga mamamayan sa harap ng napakalaking panganib na yan. Ang kaligtasan nila, ang kanilang kapakanan, ang kanilang kinabukasan, ang katahimikan, ang kumpiyansa nila sa pamahalaan ay importante sa akin. Ito ang nalalaman kong paraan sapagkat alam ko na kapag hindi ko nasumpo ito na ang magiging daan kung paano babagsakan natin. Yun ang kanyang pananaw ng panahon niya. Siya lamang ang merong karapatan na humusga ayon sa kanyang pagkakaintindi sa sitwasyon ng ating bansa. Wala tayong magagawa. Siya yung Pangulo. Yun ang patakaran na gusto niya. At sinasabi ko nga, wala naman tumutol. Wala naman nagdemanda sa kanya habang yung programa na yun ay sinakatupar. Walang isa mang ahensya ng gobyerno ang tumutol. Ang totoo niyan, binigyan pa ng budget ng ating pamahalaan yung programa na yun. Sapagkat hindi pwedeng walang budget yun. Yung mga taong kakasangkapain mo, yung itatayo mong mga rehabilitation centers na kung saan yung maraming sumuko na gumagamit ng droga ay kinakailangang alagaan din. Libo-libong mga tao. Lahat, pati mga counselors, kinakailangan niya. Ginamit niya lahat yun. Yun ba ang sasabihin mo crime against humanity? Ang isang elemento ng crime against humanity ay yung paraan is a widespread attack to the civilian population. Katulad ng ginagawa halimbawa ng Russia. It's a direct and widespread attack against the civilian population of Ukraine. Kaya nga merong warrant of arrest si Vladimir Putin. Meron bang isang mamamayan ng Russia na sumunod sa Interpol para i-arrestuhin si Vladimir Putin? Ganon din, direct and widespread attack sa mamamayan ang ginawa ni Benjamin Netanyahu ng Israel. Meron ba kahit isang mamamayan ng Israel ang tumungkol sa panawagan ng Interpol na arestuhin si Benjamin Netanyahu, presidente ng Israel? Tayo lang ang gumawa nito. Ang Pangulong Duterte walang inisip kung hindi ang kabutihan ng kanyang bansa. Ito ang paraan niya. Prerogative ng presidente yun. Kanya-kanyang pamamaraan kung paano niya nakikita, kung paano niya isasalba sa nakaambang panganib ang kanyang bansa. Walang makakatutol doon sapagkat yun ay discretion and prerogative ng isang presidente. Pagkatapos ngayon, ni isa walang bumangon na kaso laban sa kanya. Ngayon, ipagkakanulo ng mga Pilipino at sa ihahatulan, uusigin sa banyagang hukuman. Pagtatawaran tayo ng buong daigdig. Panatiliin natin ang kapayapaan. Alam kong nagsisikip ang dibdib. Kailangan nating magtulong-tulong alang-alang sa ating bansa. Let us stay together and let us utilize our collective fortitude to help our country in this emerging crisis. Sabi ko, ako naniniwala na ma-overcome natin itong pinakamabigat
na krisis na dinaraanan ng ating bansa. Kong, siguro bago matapos tong interview natin, ano ang huling mensahe mo sa ating mga kababayan? Alam kong tayo ay nasa emerging crisis. Ngunit huwag tayong magpapatalo. Iisa lang ang ating bansa. Ang Pilipino ay resilient. Ang Pilipino ay alam kong makalalagpas kahit gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan. Kailangan lang ay magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Lakas ng loob lang. Huwag tayong magpapatalo. Huwag panghihina ng loob. Darating ang panahon, ang katarungan pa rin ang mangingibabaw. Maraming salamat.